naglalaro sila ngayon, yakap-yakap niya na. Akala ko dalawa lang, yung pala tatlo sila. Imbis na si Mika ang nandito, ako pang nag-enjoy. Nagsibabaan na lahat ako, hindi ko alam kung paano na bumaba. Nung nakauwi na kami, pagbukas namin ng kwarto, kalat-kalat na sila. Grabe ang kaba ko dahil akala ko hindi na sila gumagalaw. Niyaya ko nga sila lumabas nito dahil feeling ko deserve kong kumain ng mga buffet. Pagkatapos mag-alaga ng 13 na apo, feeling ko naman deserve ko talaga to. Daig ko pa ang nanganak ulit dahil hindi na kami makalabas ng bahay. Kaya sabi ko sulit-sulitin na kay pag-uwi, balik na naman sa dati. Sa sobrang daming pagpipilian, hindi ko na alam kung anong kukunin ko dito. Ngayon lang din namin nalaman yung bagong technique ni Mika. Na kapag ayaw niya na at busog na siya, yan ang gagawin niya. 10 months old na ang Mika Bells natin. Kaya ang dami na niyang alam gawin, katulad na lang yan. Buti na lang napakabait ni Kuya, kay grabe ang pag-assist sa amin. Tuwan-tuwa siya nung nakita niya kami dahil nanonood nga daw siya sa amin. Pauwi na kami nito dahil hindi na kami pwedeng gumala pa. Sinubukan namin palakarin si Mika pero takbo na ang gusto niya. Pag-uwi namin ng bahay, naglalaro pa silang tatlo niyan. Kanina lang naglalaro sila, ngayon yakap-yakap niya na. Na kay Mika yung dalawang little corgi, kaya naman binilang ko yung ibang kapatid. Sabi ko, bakit kulang yung pala? Meron pa pala sa likod ni Mika. Hindi ko napansin talaga nung una hanggang sa nakita ko na lang na meron pala dito natutulog din. Kinuha ko na nga isa-isa dahil ibabalik ko na nga sa nanay. Pero paano pa makuha yan kay niyakap na ni Mika? Kinabukasan, umalis na naman kami. Hala, sige, ipapilit pa talaga mang chopstick. Sa embes na kinutsara mo na yan, nakuha na sana. Binidyo-bidyo ko pa naman dahil iyayabang ko sana sa inyo na marunong na ako mag-chopstick. Hindi kasi kami nakagala kahapon, kaya sabi ko ngayon na lang kami gagala para kay Mika. Pero imbes na si Mika ang nag-enjoy dito, pero parang ako yata ang nag-enjoy, yung nanay. Iniisip ko pa dito nung una ko paano ko bababa, kay ang taas. Tapos nung nakita ko nagbababaan na lahat, ako na lang ang nakasakay, nagmadali na ako. Mangyak-nyak na ako niyan kaya hindi ko talaga kaya bumaba. Nagpapabuhat na ako kay Burikok niyan, pero paano naman hawak niya si Mika? Pag uwi namin, nakalimutan pala namin sila ibalik sa nanay. Kinabahan ako nito dahil nagkalat sila lahat. Hanggang dun sa pinakadulo merong natutulog. Nagkalat talaga sila at kanya-kanya pa sila pwesto. Chinek ko pa sila isa-isa niyan, sabi ko bakit hindi nagagalawan? Wala! Uy! Uy! Gising na! Uy! Hala ka! Anong nangyari sa mga to? Gising na! Uy! Wala, siya lang yung nagising. Tulog na tulog. Uy! Ito pinaka-nakakatawa. Ito yung pinaka-nakakatawa. Grabe naman matulog tong isang to. Grabe naman matulog. Wala, ano nangyari sa mga to? Bakit nagkalat na? Ano? Isingin mo na yung mga kapatid mo. Nakahinga-hinga naman ako na maluwag kay okay naman sila lahat. Umalis lang kami saglit. Eto agad yung nadatnan namin. Ginigising ko na sila niyan pero ayaw talaga. Hinayaan muna namin sila dyan na magkalat sa kwarto. Dahil etong dalawang nanay muna nila ang kailangan namin asikasuhin. Eto yung dahilan kung bakit ang ganda ng balahibo nila at walang paglalagas dahil dito sa BCO. Etong saucy wet food ng Dusi yung binigay namin kasi kailangan nila ng sabaw. 8 puppies ang umiinom ng gatas kay Bukaykay. Si Kiray naman 5 puppies ang umiinom ng gatas sa kanya. Hindi to pwede mawala sa kanila, lalo na tong steamy meat ng Duzi. Hindi nila gagalawin yan na uubusan kapag wala kami nilagay na karne. Kaya imbes na magluto-luto kami, eto isang pouch lang, may ulam na agad sila. Pagkatapos namin asikasuhin yung dalawang asawa ni Bukoy-koy, bumalik na ako sa kwarto. Naiwanan namin yung mga puppies, yung mga corgis dito sila pagbalik namin. Lahat na sila tulog. Lahat na sila nakahilata. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasaan yung isa? Bakit kulang? Nasaan yung isa? Bakit kulang? 7. Asan yung isa? 8 yan ah. Bakit? Nawawala yung isa! Nawawala! Ay! Yung isa! Nagagala! Nagagala yung isa! Bakit nandito? Nawawala kami yung mga kapatid mo! Yung mga kapatid mo! Oh! Saglit lang kami nawala sa bahay, eto na yung nadatnan ko. Paano na lang kaya kung medyo natagalan kami, ang tagala-gala pa kami. Naiinitan na pala sila niyan, kaya talaga napabili na ako nito. Lahat ng sizes kinuha ko na. Tinitignan pa ni Mika yung mga nakadrawing sa cooling pad. Nilalagyan niya ng tubig pero hindi punong-puno. Cooling pad doon na kapag nilagyan mo ng tubig, lumalamig na. Grabe, nung hiniga ko na sila dito, mas lalong humimbing ang tulog. Pero at least hindi na sila kalat-kalat. Eto lang pala ang kailangan nila para hindi na mainitan. Nilagay ko sa ref yung iba kasi pwede naman daw ilagay sa ref. Para nga mas matagal yung lamig. Ngayon hindi na sila maghihiwa-hiwalay pa.